Morning guys! Galing kami ng visa application center. Nag-apply ako ng Japan visa natin. Wow, sure na talaga. Alam niyo yung problema doon? Yung pirma ng amo ko, nung nakaraan ganun din. Yung pirma niya din, kailangan nakatatlong ulit siya kasi kailangan kung ano yung nasa kontrata na pirma mo, ganun na ganun din yung pirma mo sa lahat ng papel. Pero sa akin, wala naman problema. Tapos ang daming mga form na pipill upan, tapos mali yung ibang mga fill up nila na kailangan ko ring pirmahan. Kasi kailangan mo i-erase yun. Hindi na sila nagbigay ng bagong form. Hindi na nila ako binigyan ng bago. Yun na yun. So, ang daming bura guys. Grabe. Mali-mali yung mga fill up nila. Ewan ko ba? So, ayun. Pag hindi ako napasa sa visa, bahala sila. Sila naman nagkamali. And now, pupunta ako ng market. Tawid tayo dito. Bibili ako ng manok. Kasi gagawa ako ng tinola. Yun ang gusto nila ngayong gabi. Yung maraming luya. Bili din ako ng chicken cubes. Kasi masarap yun. Yung nagustuhan nila. Marami naman dun papaya sa bahay. Bunga nung tanim ni Lolo sa farm. Tapos lemongrass. Meron din doon. Pero sabi amo ko bumili daw ako dito. Wag na daw akong humingi. Ang dami-dami naman doon sa farm. Hayaan mo na. Bili na lang tayo. Mapera yata amo ko. So ayun, ang dami guys nagpipila. Bawal kasi mag-video sa loob ng nung center, visa center, may nakalagay na karatula bawal. Tapos ang daming mga Pinay doon, alam nyo ba? Tapos ang daming nakakakilala din sa akin. Sabi ko, huwag kayo maingay, hindi alam ng amo ko. So, kung nakikita nyo ako guys sa personal, dito sa Hong Kong, wow naman, kala mo sikat. Pero nakakatuwa kasi ang dami talaga guys, mga nagpa-picture kahapon nung pumunta ako doon sa Cherry Blossom na yon. Sobrang dami ng mga nagpa-picture na mga kababayan natin na nanonood. Idol pa ang tawag sa akin, alam mo yun, nakaka-proud. Pero ayun, mag-share lang naman ako. Grabe, sobrang dami kasing nanonood talaga sa Facebook natin ngayon. Nakakatuwa. Kasi laking tulong talaga siya guys. Para sa ating paggawa ng bahay ba. Tapos yun, sabi ko nga sa kanila, huwag kayong maingay kasi hindi alam ng amo ko. Alam niyo kung bakit ayaw kong sabihin din. Kasi pag sinabi ko na nagbablog ako, malilimitahan yung mga i-upload ko, 'di ba? Imbis na marami akong na-upload, marami akong gustong topic na i-upload, pero syempre pag alam na nila, mababawasan yun. Tapos yung oras ng pag-upload ko mababawasan din. Kasi pag nakita nila, nag-upload na naman to, wala ba tong ginagawa? Yung parang ganoon ba, 'di ba? Kapag nakita nila na oras-oras meron akong ina-upload. Hindi naman kasi sa isang araw guys nakakatatlo ako. Talagang ko yun, 2 o 3 sa isang araw kailangan may upload ako. Kaya ang hirap, nag-iisip ako ng topic. Ang lang, kasi sobrang daming pumapasok sa utak ko ng mga topic. And nanggagaling din siya doon sa mga tanong nila sa comment box. Ginagawan ko lang ng video. Doon ko sinasagot. Ganon. Kaya hindi ako nawawalan guys. Ayun, tapos ang tawag dito, ayun, kaya ayokong sabihin sa amo ko din na nagbablog ako kasi nga ganun, diba? Pag alam na nila, syempre gabi na lang ako makaka-upload o pag wala akong ginagawa para alam nila na ay, nag-reels na naman to. Tapos yung mga topic mo doon, syempre, diba? Ay, kaya hayaan nyo na, wag nang pero feeling ko alam naman na nila yun. Pero ayoko na lang munang sabihin. Nag-iingat din naman ako syempre. Ayos na yan. At least hindi naman nila pinapakialaman. Wala namang masamang ginagawa. Kumbaga, maganda naman yung intention ko kung bakit ako nagpa-vlog, diba? So ayun, malapit na ako sa market guys. Sobrang daldal ko talaga. Ewan ko ba? Ay, natutuwa yung iba sa akin. Yung iba naman, naiinis na. Sobrang daldal ko na. Marami talaga. Maraming naiinis. Maraming nagpa-vlog na. Maraming nagko-comment doon. Ang daldal mo. Ang ingay mo, yung mga ganon. Bahala kayo, basta ako nag-iingay, nag-share. Gusto ko lang mag-share ng kaalaman, ng mga hindi ko pa alam, ng mga alam ko, mga ganon, di ba? Yung daw yung pagko-content creator eh. Kung wala ka nang maitopic, ano yung mga alam mo at hindi mo pa alam, yun yung i-vlog mo. So, dito na tayo sa market. Haba na naman ang aking kadaldalan na. Bili daw tayong manok. Saan ba ako bibiling manok dito? Ang ingay ko. Aha, where is the manok? Gutom na ako. Alam nyo, kinain ko lang kanina. Yung rice bowl na may laman na parang salty egg. Ganun lang. Dito manok. Tingin tayo, yellow chicken.
Kaso guys, madilaw ito. Okay na kaya to? Pag ito kasi binili natin, maano siya, yung madaming mantika na lalabas, tatanggalin ko. Ito yung napatanggal yun ng amo ko, hindi pwede na madaming mantika pagkakain sila. Ito, mantika yan, magiging mantika yung dilaw sa ibabaw. Pero yan yung bibili natin, $95. Ito kaya. Nakabili na tayo ng manok, so sayote na lang ilagay natin. Masarap din naman yan, di ba? Sayote na lang. $12. Ayan, tatlo. Isang basket yan. Pili tayo. Chinese New Year na talaga guys. Makikita mo na yung mga ganito oh. Next week. 2 weeks na lang. Ang dami na namang mga ganyan na tinitinda. Tsaka yung mga flower na orchids. Ang daming bulaklak. Ewan ko kung paano nila napapabulaklak ng ganyan yan. Doon sa may una-unahan, maganda din. Sobrang dami. Wala pa yung bus. Dito yung sakayan ko ng bus. Wala pa. Ikot-ikot muna tayo. Ayan kay 6-8. Wala pa. So, tingnan muna natin dito yung mga flower. Ang ganda ng mga orchids, oh. Tingnan natin kung magkano. Alam nyo ba, halos $10 lang yan pag hindi Chinese New Year. $20. Pero ngayon, tingnan nyo kung magkano ang presyo niyan. $580, guys. Saan ka pa? Ito. $528. Oh, saan ka pa? Bibili ka pa. Hindi, syempre sila mayayaman. Parang mura lang yan sa kanila. Tsaka pampaswerte nila yan. Kaya okay lang kahit magbumili sila ng mahal. Okay lang yan sa kanila. Yan, lalaki ng bunga. Ano kaya yan? Orange o lemon? Nakakain kaya yan, guys? Ang daming bunga. Ang dami ko nakikita niya sa labas ng pintuan nila. Ng mga bahay-bahay. Mas malaki pa dyan. Yan yung mga orchids, oh. Diyos ko, ang mahal siguro niyan. Ito ang cute, oh. Ano kaya to? Natutuwa ako kapag may nagsasabi sa akin ng mga ganitong mga comments. Sobrang na-appreciate ko at sobrang napaproud ako lalo sa sarili ko. Kasi dati alam nyo guys, ang mga views ko talaga 300, 400, pero nagpapatuloy lang ako. Sabi ko maganda yung mga upload ko, maraming matututunan yung mga tao. Yung mga upload ko na yung kahit ko konti ang mga views, alam ko na maraming matututunan yung ibang tao doon. Kaya natutuwa ako kapag mayroong nakaka-appreciate nun. At ngayon nga dumami yung mga views natin. Thank you so much sa inyong lahat. Lahat ng dati kong videos na maliliit lang yung mga views. Ngayon guys, lahat malalaki na yung mga views niya. Na-appreciate na ng tao yung mga pinagpagurang ko dati. Kaya yung mga nagkikreate yan ng video, go lang. Yung mga hindi nyo alam, yung mga alam nyo na, yan ang magandang i-share dito sa social media. Kasi na-curious sila, paano naging ganito, paano naging ganyan. Alam nyo yung ganong mga videos ba? Yung kung anong alam nyo, yung kung anong hindi nyo alam, yan ang magandang, yung mga experience natin, yun ang magandang i-share sa mga tao. May matututunan sila at may natutunan kasi tayo. Nag-gets nyo ba? Wow! It's so pretty, Lena! Yeah, so many flower. Nagatid ako ng alaga ko dito sa art class niya. Mas mahal pala dito guys sa mall. Halos 1,000, 2,000 ang isang pot lang. Grabe, ginto ang orchids. Bakit hindi kasama yung amo mo sa pagbablog mo? Pa kami nag-uusap guys about sa pagbablog ko. So hindi nila alam itong mga ginagawa ko. Pero in my heart naman, good intention naman yung ina-upload ko. Hindi naman nakakasama. Pero ang alam ko, alam na nila na nag-vlog ako. Kasi nung pag-apply ko pa lang, tinanong na nila yung Facebook ko, yung social media. And kasi dun sa pinilapan ko, tinanong din nila dun kung anong Facebook, Instagram, mga ganyan. So siguro alam naman nila. Pero hindi naman nila ako sinisita. Kasi yung mga videos ko naman is good intentions naman. Hindi naman masamang mga videos. Ayoko rin na pag-usapan namin na, oy, sama kayo sa vlog ko, ganito, ganyan. Kasi parang malilimitahan na yung pag-upload ko noon. Siyempre, ayokong isipin nila na puro vlog lang yung ginagawa ko. Kagandahan lang kasi may free time ako minsan na 1 oras or paghahatid ng bata, pagmamarket. Kaya nakakapag-edit ako. Yun lang. Don't forget to like and share. Oh. Inagaw na nga ni Elapot ang cellphone kaya hindi na nakapag-vlog yung papa niya. Siya na daw magbablog. Ako na! Ako na! So, ayun, pinalaro niya muna para makabali siya sa pagbablog. So, ito na yung pangalawang grills na ginagawa. So,
maraming nagamit na disc yan, yung panghiwa na yan. Kasi makapal yung binili ni Papa Alden para matibay. 1 inch yata ang ano dun. Tapos ito naman yung harapan namin guys na ginagawa yan. Katulog na si Elapot na walang tsinelas. Magbubuhos sila nung sahig. Ay nako, ang init-init pa naman. Katulong-katulong ng papa niya dyan sa harap. Gusto laging nakasunod sa papa niya. So ayun na yung terrace natin. Meron ng sahig guys. Yung flooring. Tapos ito na rin yung bintana. Tapos na nilang gawin. Bali, babapping. Bopping ba ang tawag doon? Ewan ko. Bopping. Bumping. So ayan. Gagawin na yan. Maganda rin naman ang design. Si Papa Alden ang nag-isip niyan guys. So, meron tayong 8 bintana. Bali, nakamura-mura kami dito guys. Kung tutuusin, 1,500 lang. Kasi nag-canvas ako kung magkano kaya yung isang ganito. Tinanong ko yung isang nagwe-welding. Sa kanila yung materialis. Nasa 2,500 or 2,000. Depende sa design. So, ayun. Nung kami bumili ng materialis, tapos nag-arawan din tong pasahod namin sa gagawa, 600. So, bali, 2 tubo yung nagamit mahigit. So, ang gastos namin, 1,500 lang. Halos isang ganitong buo na, 1,500 pesos lang guys. Tapos, si Papa Alden ang magpipintura. Bali, ayan yung nagastos natin guys. Nasa 10,000 hanggang 12,000. Depende pa kung ilang araw niyang matatapos yung ating pag-grill. So, ayan, safe na yung ating bahay. Salamat Lord. Thank you po. Ayan, abangan nyo guys yung mga susunod pa natin yung pagpapakabit nito, pagpintura niya. So, ayan, nagsisimula pa lang. 2 pa lang yung nagawa sa isang araw. Pero, ayos na rin. So, don't forget to like and share. Subscribe. Salamat po. See you on our next vlog. Salamat. Bye-bye.